Dalangin ko nga po, God, na buksan mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, na magrema ang bawat salita, Panginoon, na maririnig namin. And Lord, gamitin mo ako, Panginoon, as your mouthpiece, Panginoon. And Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, God, my Lord and my Redeemer. Thank you, Lord God. We praise you, we honor you, God. In Jesus' name I pray. Amen. Sige, makakaupo na po tayong lahat. And yan, i-welcome nga po natin si Brother Rolly. Palapakan nga po natin. Yan. In-invite po siya ni Ate Fe, di ba? From kababayan sa Mrs. Ayet sa Sinchangdong. Di ba? So, yun. Nagtanong siya kanina kung anong mga work natin kanina. And sabi ko nga po, pare-parehas lang. Nasa factory may midyasan, may garments, di ba? At may bahay, merong printing, lahat na yan meron na dito sa sa Bistin. So welcome po Brother Rolly sa Bistin, and I believe na hindi po ito yung umpisa, kundi ito po talaga yung pagpapatuloy ka na. Amen. 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 So, alam niyo po, ang ganda po ng pag-uusapan natin ngayon kasi Father's Day, di po ba? Amen po ba yun? Happy Father's Day po sa ating mga tatay, sa ating mga grandfather. Sino pang grandfather na dito? Siguro po dito ang spiritual fathers, di ba? Father figures, kumbaga, di po ba? Ang alam ko, si Brother Basti, para na rin siyang father figure kasi siya yung nagsusupport sa family, breadwinner, di po ba? So, hindi lang po talaga yung, yung literal na tatay na mayroong anak, ganyan. Pero, alam niyo po, nais po ni Lord na pasalamatan talaga natin siya. At una sa lahat, Happy Father's Day sa ating Diyos Ama. Amen. So, alam niyo po, ang isi-share ko po sa inyo ay isa sa mga father sa ating Bible. Siya po ay si Abraham. Amen po ba? Na ang dati po niyang pangalan ay Abram. Asawa po niya ay si Sarah. Ang kanyang dating pangalan din po ay Sarai. Di po ba? Wala pa. Huwag muna. Huwag kayong Di ba? So, excited kayo masyado sa preaching. Excited eh. Di ba? So, bago mo tayo magpatuloy, muntik ka na makalimutan, i-declare natin yung ating dinideclare. I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Amen. Diba? So, yun po, no? Kapag narinig po natin yung pangalang Abraham, di ba madalas natin naiisip yung kanyang pananampalataya. Kasi grabe po yung pananampalataya ng ating Father Abraham, di ba? Father siya of all nations. And alam niyo po, si Abraham po ay father of faith din, at the same time, isa rin po siyang ama na kagaya ninyo, yung mga tatay dito, di ba? May anak po siya kay Sarah, syempre, yung yung anak sa pangako, di ba? Si Isaac. And then may anak din po siya kay Hagar, pero yun po ay si Ishmael. Di po ba? So, alam niyo po, ang pag-aaralan po talaga natin ay yung buhay niya bilang isang tatay. Hindi po siya perfect na tatay kasi marami din po siyang nagawang pagkakamali. Mga panahon na naghintay din po siya, may mga pagsubok din po. Pero sa buhay po ni Abraham, makikita natin ang pinakamahalagang tungkulin ng isang ama ay hindi lamang mag-provide. Diba? Minsan kasi pagka-tatay, ang akala natin provider lang siya. Kumbaga, magtatrabaho, magbibigay sa mga anak para sa pamilya, kundi ang pangunahan sila sa pananampalataya at ilapit sila sa Diyos. Amen po ba yun? Yun po yung ni Abraham eh. Yun po yung tungkulin ni Abraham bilang tatay. At ganun din po tayo. And alam niyo po, si Abraham po, na dating tinawag na Abram, ay naninirahan po sa Ur of the Chaldeans. Di po ba? Isang lugar na puno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po doon, grabe po yung yung idolatry. Ang dami po nilang mga Diyos-Diyosan. And bigla pong tinawag ng ating Panginoon si Abraham na pumunta sa isang lugar. Di ba? Pero alam niyo po, si Abraham, pa rin po siya, sumunod siya sa Panginoon kahit na hindi niya alam
Hindi niya alam kung ano ang mangyayari at kung saan siya pupunta. Diba? So, alam niyo po dun sa, ang title po natin, yan na, ay Abraham, a father of faith. Amen po ba? Sino po ang may pananampalataya sa ating Panginoon? Sa mga tatay. Di ba? Amen po ba yun? Ano po yung kung natatandaan nyo yung isang bagay na nakikita ninyo sa inyong mga tatay? Pati sa mga nanay, di ba? Kasi may mga tatay tayo. Ano yung nakikita nyo sa kanila? Di ba? Nananalangin ba sila? Dumudulog ba sila sa Panginoon? Or ang tatay ba natin ay salbahe? Ang tatay ba natin ay, di ba may mga tatay na manginginom? Di ba? Di ba? So, yung memories natin sa kanila, di ba? Yan. So, ang tip po natin is, a godly father leads his family by faith, obedience, and devotion to God. Amen po ba? Yan. So, yan po ang team natin. Kaya titignan po talaga natin kung ano si Abraham bilang isang tatay. At alam niyo po, si Abraham po, mayroon silang problema ni Sarah. Alam niyo po ba kung anong problema nila? Hindi sila magkaanak, di ba? So, alam niyo po yung parang ipinangako yun ni Lord sa kanila, pero parang ang tagal bago mangyari. Alam niyo ba na si Abraham, 100 na siya nung ipinanganak si Isaac, di ba? And then si Sarah, ihulaan niyo kung ilang taon siya. 80. Sino pa? 70. Sino pa? 90. 90 years old. May second option. Di ba? 90 years old si Sarah. Ibig sabihin, menopause na po yun. Hindi na po yun manganganak dapat. Pero, may mahirap ba sa ating Panginoon? Di ba wala? Kaya nga po, dahil ipinangako ni Lord, tutuparin po niya yan. Amen po ba? Di ba ganun po mangako ang ating Panginoon? Hindi lang po siya nangangako na ganun-ganun lang. Di ba? Alam niyo po dyan, sa Genesis 18:19, sabi po dyan, for I have chosen him. Ang sinasabi po yung him dyan ay si Abraham. Pinili siya ng ating Panginoon so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord. Sa Tagalog, pinili ko siya upang ituro niya sa kanyang mga anak. Di ba? Ang ganda po ng sabi ng Panginoon. Pinili ko siya. Pinili ko si Abraham para ituro niya sa kanyang mga anak at sambahayan ang pagsunod sa daan ng Panginoon. Di ba? So bilang mga tatay, mayroon po tayong obligasyon, responsibility na sasambayanan natin sa loob ng pamilya. Ang mga tatay po dapat yung nagli-lead. Di ba? Siya yung umaakay sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa na lumapit sa ating Panginoon. Yun po yung sinasabi diyan, di ba? Pero nowadays, karamihan po ay yung babae. Di ba? Yung nagli-lead. Kasi yung lalaki minsan sila yung may bisyo, sila yung mahirap hikayatin. Pero, alam niyo po, may purpose pa rin po doon si Lord kung bakit ganon. Kasi nga, nagbabago na yung natin, yung generation natin, di ba? Nagbabago na minsan sabi nila, mas powerful na yung babae, mas na yung mga babae, mas magagaling sila, pero hindi po. Titignan pa rin po natin yung Bible perspective na mas mataas pa rin po ang lalaki kaysa sa mga babae. Amen po? Amen. Padre din lalaki. Agree ka ba? Agree ba yung mga nanay dyan? Amen. Parang ayaw lang mag-agree ng mga nanay, ha? Diba? So, yan. Number 1 po na malalearn natin sa story ni Abraham. A father must lead by faith. Amen po? Si Abraham po kasi, sa Hebrews chapter 11 verse 8, sabi po diyan, dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit, ito yung pinaka-striking kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta.
Di ba tayo ba, nung pumunta tayo dito sa Korea, alam ba natin kung anong mangyayari sa atin? Di ba nung pumunta ako dito, sabi nga ni Pastor Lates, parang inutusan lang ako bumili ng suka kasi ano lang ako noon, 21. So, bata pa ako noon, bakit ka nandito, sabi sa akin, IMF pa ngayon, ba't ka nandito, sabi sa akin, di ba? Pero alam niyo po, may purpose si Lord. At saka ako, ang sabi ko kay Lord, 3 taon lang ako dito, uuwi na ako sa Pinas. Pero hindi po nangyari, ilang taon na po, ilang dekada na po ako dito, magka-3 dekada na, di ba? So, alam niyo po yung goodness ng ating Panginoon, di ba? Kahit na hindi natin alam, minsan pala, mayroong mas magandang plano ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Di ba sabi niya, sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta at dahil yun sa pananampalataya ni Abraham. Di ba? So, alam niyo po, maraming ama ngayon yung nag-aalala sila tungkol sa kinabukasan. Di ba sino yung nag-aalala dyan sa tungkol sa kinabukasan ng kanilang anak, sa trabaho, sa kalusugan, di ba sa edukasyon ng mga anak lalo na. Di ba namumblema tayo sa mga gastusin sa bahay. Di ba namumblema ang mga tatay niyan kasi nga sila yung provider eh. Pero alam niyo po, si Abraham, nakatingin siya sa ating Panginoon. Na kahit na, alam mo yung nandun siya sa comfort zone niya, alam mo yung nandun yung pamilya niya sa isang lugar, sa Ur of the Chaldeans, andun yung kamag-anak niya, pero bakit bigla siyang pinapunta ni Lord sa lupang pangako na hindi naman niya alam kung saan talaga. Pero ang pinakamaganda dito, nandun yung pananampalataya ni Abraham sa ating Panginoon na sumunod pa rin siya kahit hindi niya alam. Amen ba yun? Di ba? Tayo ba sumusunod tayo kay Lord kahit hindi natin alam kung anong mangyayari? Na nandun yung pananampalataya mo, na may gagawin siyang maganda sa buhay mo. Di ba? Dapat po sumunod talaga tayo kay Lord. Mas lalo na kung nandun yung kapayapaan. Di ba na mas lalo na kung sa pag-serve natin sa Kanya, mas lalo na kung kung may inuutos sa atin ng Panginoon na, uy, encourage mo yun, uy, puntahan mo siya, puntahan po natin. Amen po? Yan, so dito po, iniwan ni Abraham ang kanyang comfort zone upang sundin ang tawag ng Diyos. Amen po ba? Di ba ganun po katindi yung pananampalataya ni Abraham at bilang mga tatay, dapat po hindi nawawala yung pananampalataya natin. Amen? Kahit po sa mga nanay, hindi lang po sa mga tatay, nagkataon lang po na Father's Day ngayon, kaya parang tatay yung kinakausap ko, di po ba? Pero hindi po. Alam niyo po, tayo rin po iniwan natin yung comfort zone natin sa Pilipinas. Nandun po ang pamilya natin. Alam niyo po, pumunta tayo dito kasi gusto natin na mabigyan sila ng magandang buhay. Gusto natin na mapag-aral sila sa magagandang school, di ba? Yun talaga yung purpose natin, kaya tayo pumunta dito. And kahit na hindi natin alam yung mangyayari, ako hindi ko alam na aabutin ako ng ganitong katagal dito sa South Korea, di po ba? And to God be all the glory na kasama ko ngayon si Brother Alfred at yung anak ko po na nag-iisa. Amen po ba yun? Diba? Yeah, so a father's faith becomes a foundation for his family. So, ito, napakabigat nito, no? Bilang mga tatay, yung faith mo, yun yung magiging pundasyon ng pamilya mo. Amen po ba? Diba? Kasi nga po, ikaw yung tatay ikaw dapat yung nangunguna sa pamilya mo, ikaw dapat yung naglilid. Kapag nakikita ng mga anak na nagtitiwala ang kanilang ama sa Diyos, natututo rin silang magtiwala sa Panginoon. Tama po ba? Di ba? Kasi kung yun yung nakalakhan mo, di ba? Na ang tatay mo prayerful, ang tatay mo laging nagsisimba, laging pinapangalan niya yung salita ng Panginoon. Kapag may problema, sasabihin niya na magtiwala tayo sa Diyos, anak, kasi siya yung may hawak dyan. Alam niyo po, kahit po tayong mga anak, alam niyo po yun, po tayo, tutularan po natin yung ating mga tatay. Tutularan po natin yung ating mga nanay. Di ba? Kapag po nakikita nila na sobra, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Di ba? And next, sabi dyan, mga ama at mga nanay na rin, hayaan ninyong makita ng inyong pamilya na ang inyong seguridad or security ay nasa Diyos at hindi lamang sa inyong kakayahan o sa inyong trabaho. Amen po ba?
Di ba? Hayaan niyo po, wag po tayong mahiya sa mga anak natin na ipakita na nagtitiwala tayo sa ating Diyos. Alam niyo po, minsan nahihiya tayo eh, di ba? Na baka kung ano sabihin nila na nagtitiwala ako sa Panginoon. Minsan kinakahiya po natin yung pananampalataya natin. Pero wag po nating ikahiya ang ating pananampalataya. Dahil si Lord po nagbibigay ng lahat-lahat sa atin. Amen po ba yun? Siya po ang nagpo-provide. Siya po ang lahat ng sa atin, di ba? Binibigyan niya yung mga pangangailangan ng ating mga anak, yung security ng ating mga anak, protection. Amen po ba yun? Alam niyo po, sa totoo lang, hindi po natin kayang proteksyonan ang ating pamilya. Amen po ba? But when you pray for, di ba? For protection sa iyong pamilya, sigurado po yan na po protektahan ng ating Panginoon. Dapat po ang security natin ay ang Panginoon lamang. Amen po ba yun? Hindi lamang yung kakayahan nating mag-provide. Hindi lang yung kakayahan nating magtrabaho. Kasi po kapag, di ba, sabi nga po dun sa shinare last time ni Brother Doms, di ba, na ang kakayahan nating magtrabaho ay galing din sa Panginoon. Yung skill natin to work, yung magtimpla ng sauce, yung lahat-lahat na ginagawa natin, skill yan na ibinigay sa atin ng Panginoon na natutunan natin. Amen po ba? So wala po tayong may pagmamalaki. Kaya naman po, mga ama, hayaan po ninyo na makita ng inyong pamilya kung saan ang security ninyo. Amen? Yan. Number 2, a father must teach God's ways. Diba? So tayo po ba, mga tatay, tinuturuan po ba natin yung mga anak natin? Tinuturuan po ba natin yung mga anak natin na manalangin? Tinuturuan po ba natin sila ng salita ni Lord? Kasi po, di ba, bilang tayo po yung ikaw po yung pinaka-head. Dapat po ganun yung gawin natin. Kasi yan po yung ginawa ni Abraham. Sabi nga ng Panginoon, pinili niya si Abraham para turuan yung kanyang sambahayan at yung kanyang mga anak, di po ba? So, ganun din po tayo. And sino po sa inyo diyan, ng mga tatay, tinuturuan ng salita ng Panginoon ang kanilang mga anak? Amen. Amen, di ba? Natutuwa nga ako kasi last time, sabi ni Sis Jess sa akin na, yung anak nilang bunso, hindi yan matutulog pag hindi nakausap si Brother Doms. Kasi ang gusto niya, manalangin muna sila. Amen. O diba, ang galing po ng ganon na setup na hindi makakatulog yung anak mo dahil gusto muna niya na makausap ka para manalangin kayo. Di ba? Amen po ba yun? Palakpakan natin si Lord. Ganon po talaga kapag mayroon tayong relasyon sa Panginoon, dapat po tinuturuan natin yung ating mga anak. Kasi ganon po talaga yung ginawa ni Abraham. Yan po dyan, inulit ko lang po, for I have chosen him. Pinili ko siya na ituro. Di ba? Ang klaro po kasi dyan na i-direct yung anak mo, na ituruan mo siya. Di ba? Kung ano ang gagawin niya. Dapat po hindi yung makamundo ang ituro natin sa mga anak natin, bagkos kung ano po talaga yung nakalulugod sa ating Panginoon. Amen po ba? Diba? So napakagandang pahayag po yan na galing mismo sa ating Diyos mula kay, di ba, tungkol kay Abraham. Ang ganda po ng pahayag ng ating Panginoon na pinili niya. Di ba? So, katayo po, pag sinabi po ng Panginoon, pinili ko si Brother Alfred para maghayag ng kanyang salita sa kanyang anak. Pinili ko si Brother Doms na maghayag ng salita para sa kanyang anak, para sa kanyang sambayanan. Di po ba? Alam niyo po, yan po yung legacy dapat na iwanan ninyo sa ating pamilya. And lahat po mag-uumpisa sa loob ng pamilya kung paano tayo bilang leader sa loob ng family po natin. Amen po ba yun? Diba? So, pinili siya para ituro kung ano yung dapat ituro na patungkol sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Diba? So, bilang ama, naunawaan po ni Abraham na ang pananampalataya ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay dapat maipasa sa susunod na henerasyon. At yun po ay yung ating mga anak at yung mga anak ng mga anak natin, yung mga apo at mga apo natin. Dapat po, di ba? Kasi po si Father Abraham, di ba siya yung father natin, father of all nations. Pero makikita po natin na naipasa niya yung pananampalataya. Kaya nga po tayo may pananampalataya, di po ba? Kasi po, siya po mismo yung nag-model dyan, yung pananampalataya niya. Di ba? Kaya po,
mas po mag-increase pa yung faith natin sa Panginoon. Amen po ba yun? At mag-i-increase lang po yung faith na yan kapag po nag-spend tayo ng time with the Lord. Amen? Amen. Yan. So, lumaki. Yan na. Diba, pinanganak na po si Isaac. Yan po. Lumaki na po si yan na po. Pinanganak na po si Isaac. So, lumaki si Isaac na nakikita ang kanyang ama na sumasamba, nagdarasal, nagtitiwala at sumusunod sa Diyos. Sa bundok Moriah, nakita mismo ni Isaac ang pananampalataya ng kanyang ama. Alam niyo po ba ang pinaka-greatest challenge kay Abraham? Nung tinawag siya ng Panginoon na ialay niya bilang burnt offering ang kanyang anak ni Isaac, na si Isaac. Alam niyo ba ang sabi ng Panginoon? Parang ang yung bang talagang masasaktan talaga yung damdamin mo. Kasi sabi ng Panginoon, take your son, your only son, the one that you love, sabi niya, Isaac, sabi niya, at dalhin mo siya sa Mount Moriah, i-offer mo siya sa akin as a burnt offering. So, ibig sabihin nito, ilalagay ni Abraham si Isaac sa isang mesang ganyan, tapos siya mismo yung susunugin bilang alay. Ngayon, tayo po, kakayanin ba natin yun? Na ialay natin yung anak natin? Di ba? Di ba? Yun po yung pinaka-greatest challenge na naranasan ni Abraham. Di ba? Kung dadalhin ba niya yung anak niya. Pero alam niyo po, si Isaac that time, sabi niya, Ama, mayroon na tayong apoy. Mayroon na rin tayong kahoy. Nasaan po yung iaalay nating hayop? Sabi niya. At alam niyo ba ang sagot lang ni Abraham? Si Lord ang magpo-provide. Sabi niya ganun. And alam niyo po talaga pong inihiga ni Abraham si Isaac doon sa mesa. Tinalian yung kamay, tinalian yung paa. And piniringan po siya. Diba? Tapos siyempre alam niyo po yung kutsilyo, di ba? Nung igaganon na po, tinawag po siya ng angel. Sabing gano'n sa kanya na, huwag mong sasaktan ang bata. Now I know, sabi niya, na hindi mo ipinagkait ang iyong bugtong na anak. Sabi niya, at alam niyo po, nung natapos po yan, alam niyo, mayroon pong isang ram, na yung kanya pong sungay, ay nandun sa mga sanga ng puno at yun po yung inialay nila. Amen po ba yun? Kaya nga po tinawag ni Abraham yung place na yan na God will provide. Diba? So alam niyo po, sabi ko nga pag iniisip ko ito, picture ng mangyayari sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Kasi po ang ating Panginoong Jesus, ito po siya po talaga yung tinutukoy ng Panginoon na take your son, your one and only son, Jesus. Siya po talaga yung naialay sa atin. Alam niyo po, si Isaac, hindi po itinuloy Pero ang ating Panginoong Jesus, natuloy po na nai-offer siya para sa ating lahat. Alam niyo po? And alam niyo po ba na sa verse na yon, yung take your son, your one and only son, the one that you love, sabi niya, ito po yung first mention ng pag-ibig, ng love, between sa tatay at sa ama. Diba? So, makikita po natin na parang nag-uudyok pa si Lord parang sinasaktan niya talaga yung damdamin ni Abraham na, sige, kunin mo yung anak mo, ialay mo siya sa akin yan, minamahal mong anak, ialay mo sa akin. Di ba parang, Lord, grabe naman, tinutorture mo naman yung heart ko, di ba? Pero alam niyo po si Abraham, nandun pa rin po yung pagsunod niya sa Panginoon. And nakita po ni Isaac kung paano ang pananampalataya ng kanyang ama. And si Isaac po, hindi po yan siya hinayaan lang din po niya yung sarili niya na maialay sana. Pero to God be all the glory, kasi po yan po ay shadow lang na ang tunay na mangyayari po talaga ay ang ating Panginoong Jesus ang maiaalay sa ating lahat. Amen? Amen. Yeah. So, the greatest inheritance a father can leave is not wealth, but, yung pananampalataya. Tinatanong ko nga po kanina si Brother Alfred sabi ko, ano yung greatest na
inheritance na pwede mong iwanan kay Miles. Sabi ko ganun sa kanya. Ano nga ba? Hindi ko alam. Diba? Pero alam niyo po, yung greatest inheritance na pwede po natin iwanan sa ating mga anak ay yung relasyon nila sa Panginoon, yung pananampalataya nila, yung pagtitiwala nila kay Lord. Kaya nga po, habang maaga pa, turuan po natin yung mga anak natin na salita ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Kasi po, alam niyo po, obligasyon po natin yun bilang, alam niyo po, binigay po sa atin yung mga anak natin. Na tayo po dapat yung magsimula sa kanila kung ano ang dapat, di ba, napaniwalaan nila, kung sino dapat panampalatayan nila. Amen po ba? Di ba? So, yung faith po dapat ang unang-unang ipamana natin sa ating mga anak. Amen? Yan. Mga ama, yan. Turuan ang inyong mga anak tungkol sa Diyos. Amen po? Amen. Hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Kasi, alam niyo po kung tutuusin yung mga bata, tayo po talaga yung tinitignan as mga magulang nila, di po ba? Kung ano po yung itinanim natin sa kanila, kung ano po yung ipinangaral sa kanila, yun po talaga yung magiging sila. Di ba? So ngayon kung tayo po ay yung ipinapangaral natin yung salita ni Lord, inaano mo siya na manalangin siya, yung ini-encourage po siya sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Yung lahat po is pagka uuwi na siya, pupunta sa bahay, sa school, ganyan, anak, manalangin muna tayo, di ba, yung protection, ganyan. Alam niyo po, hindi po yun makakalimutan ng mga bata. Amen po ba? Di ba, kasi sabi po, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Di po ba sa Proverbs po yun, 26:6 ba? Hindi ko na po matandaan, pero yun po talaga na kapag trinain mo ang bata habang maaga pa, habang siya ay alam niyo po, hindi niya yan makakalimutan. Yun po yung magiging buhay niya. Amen po ba yun? Ngayon, kung ang bata, ang tatay manginginom, sigurado po, manginginom din po ang anak. Totoo po yan, di ba? Nakita ko rin po yun kay Brother Alfred eh. Di ba? At saka sa tatay ko din po. Di ba? Na kapag kung ano po talaga yung tatay mo, kung ano po yung nakalakhan mo sa loob ng bahay, ganun ka din po eh. Di ba? Kahit po ako, nag-inom din po ako, nag-inom din po ako ng alak, nakatikim din po ako ng mga Chivas Regal na yan, nakatikim din po ako ng mga Jelbis na yan, alam niyo po, ng gin, ng beer, alam niyo po, pero to God be all the glory na dinala pa rin ako dito sa tamang lugar. Amen po? Amen. Nagulat ka. Diba? So, tayo po yung magiging role model ng ating mga anak. Amen? Pangatlo, a father must trust God's provision. Amen po ba? Dapat po nagtitiwala tayo sa provision na binibigay ng Panginoon, na siya yung nagpo-provide para sa ating mga anak, nagpo-provide sa ating pangangailangan. Amen po ba? Diba? And yan po, nauna ko na pong sinabi kanina, sabi po sa Genesis 22:8, diba? God Himself will provide the lamb of the burnt offering, my son. Sabi niya, ang Diyos mismo ang magkakaloob ng handog, anak ko, sabi niya. Diba? Kasi nga po diba, nung sabi ni Isaac, asan na yung i-offer natin tayo? Bakit wala? Sabi niya gano'n. Pero alam niyo po, yan po yung declaration ni Abraham, na hindi man niya alam na may ipoprovide talaga si Lord. Pero andun po yung pagtitiwala niya sa Panginoon. And true enough, yun pong ram na sumabit yung mga sungay niya dun sa may puno, sa mga sanga, yun po yung inialay nila. And alam niyo po ba kung bakit yung sungay, yung sumabit dun sa mga sanga-sanga? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, hindi po pwedeng ialay bilang burnt offering ang may blemish, ang may sugat sa katawan na isang hayop. Dapat po, malinis talaga siya. Amen po ba yun? Sa mga nag-aral, alam po nila yan. Dapat po sobrang linis, walang sugat, walang sakit yung hayop na yan. Unblemished po talaga siya dapat. Kaya po, napakabuti ng Panginoon, di ba, nung nag-provide siya, alam niya
dito sa may ano talaga, hindi po nasaktan yung katawan ng ram na yan, ng tupa na yan na lalaki. Di ba? So, ganun po magkaloob ang ating Panginoon. Perfect po. Amen po ba? Di ba? And hindi pa niya nakikita ang sagot, ngunit naniniwala na siya sa katapatan ng Diyos. Ganun po si Abraham. Na kahit na hindi pa niya nakikita, alam niyo po, di ba? Ano kung tutuusin, hindi niya alam talaga kasi wala naman talaga silang dala. Pero bakit biglang nagkaroon doon ng ram na sumabit yung yung sungay, di po ba? And si Lord po, hindi po niya talaga intention na kunin si Isaac, kundi ipinapakita lang po dito yung gagawin ng Panginoon sa kanyang bugtong na anak, which is our Lord Jesus Christ. That's the shadow, and the reality is yung pag-aalay ng Panginoon sa kanyang buhay para sa ating lahat, para mapatawad tayo at para maibalik tayo sa paanan ng ating Diyos Ama. Amen? Amen. Yan. So, where God guides, God provides. So, kung saan ka dadalhin ng Panginoon, di ba, gagabayan ka niya at sigurado po na magpo-provide din po siya. Kagaya po nung pumunta tayo dito sa Korea, hindi naman po natin alam kung magiging maganda yung work natin. Pero alam niyo po, dahil dinala tayo ng Panginoon dito, siya rin po yung nag-provide para sa atin. Amen po? Tama po, di ba? Natuto tayo na magtrabaho, natuto tayo na makipag-usap sa Korean kahit na hindi natin alam. Alam niyo po, noong una, hirap na hirap ako mag-Korean talaga. Sabi ko pa doon sa taxi driver, chogi-chogi, sabi ko lang, pero nakarating po talaga ako doon sa karunungan ko. Kahit na ganun lang po yung salita ko. Di ba, chogi, sabi ko lang. Alam niyo po, ano talaga gagawin mo ang lahat. Siyempre, para mabuhay ka dito, di ba? Hindi sino ba ang pumunta dito na marunong na mag-Korean? Wala. Di ba? So, hindi po natin alam. Kaya nga po, where God guides, God provides. Amen po? Kung saan po tayo dadalhin ng Panginoon, siya rin po yung mag-provide. Mas lalo na kung sinusunod po natin yung kalooban niya. Amen po? And minsan sinusunod din po natin yung kalooban natin. Pero alam niyo po, nandyan pa rin ang ating Panginoon para gabayan tayo. God will never leave us nor forsake us. Yun po yung pangako niya kasi sa atin, di po ba? Amen po ba yun? And then, yan, mga ama, maaaring may mga panahon na hindi ninyo alam kung paano matutugunan ang pangangailangan ng inyong pamilya. Di ba? May mga problema tayong ganun. Mas lalo na kapag mga sunod-sunod na yung nag-aaral, mga koleyo na silang lahat, di ba? Minsan nagkakanda utang-utang na yung magulang para lang may pangmatrikula, para lang walang mahinto sa kanila. Kasi gusto natin na, kasi di ba minsan kapag nahinto ang bata, tatama rin na yan na mag-aral. Kaya kailangan dire-diretso dapat. And nakilala talaga ako na nagkanda utang-utang na because of the tuition fee. Di ba? Dahil ang laki na rin po ng tuition fee sa atin. Pero, alam niyo po, alam po yan lahat ng ating Panginoon. Kaya naman po, lagi po natin idulog sa Kanya. Sabihin po natin kay Lord kung ano yung mga kailangan natin. Kasi God can provide everything na kailangan po natin. And di ba minsan pinalalangin mo tapos hindi mo namamalayan, answered prayer ka na pala, naibigay mo na pala yung pangmatrikula, full payment pa, di ba? Ganun po ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Kagaya po nito, hindi po natin ina-expect na may mga monitor na, di ba? Kasi nga, lagi natin tinataas para lang makita si Brother Alfred dyan pag nagdadram sa huli. Di ba? Pero ngayon, kitang-kita na siya. Di ba? So, sabi niya, parang hindi na ako sanay na nakikita ako. Sabi niya gano'n. Pero no choice na siya ngayon. Makikita na siya every Sunday. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko, Lord, grabe yung provision na binibigay mo sa amin. Lagi mo kaming sino-surprise sa mga pagpapala na binibigay mo sa amin. Amen po ba yun? Alam niyo po, dati rin po itong upuan na to. Nagbakasyon lang po, di ba? Ate, pastoran, di ba? Nagbakasyon lang. Pagbalik namin, bago na lahat yung upuan. Di ba? Ngayon naman, hindi kami nakatid kanina ng church ng umaga. And pagdating namin dito, bagong-bago ang ating monitor. Sabi ko nga, Lord, sa susunod dito naman, sabi ko, di ba? Wala po imposible kay Lord. Kaya nga po, ahilingin natin sa ating Panginoon. Amen? Sabi diyan, ngunit tandaan, ang Diyos na tumawag sa inyo ay siya ring maglalaan or magpo-provide
para sa inyo. Lagi po natin tandaan na si Lord, lagi na siyang nandyan para bigyan tayo ng gabay, para bigyan tayo ng pagpapala. Hindi dahil marunong tayo, hindi dahil kundi, alam niyo po, yung ginawa ni Kristo talaga, ang siyang dahilan kung bakit tayo binibless ng higit pa at sapat na. Alam niyo po, yun yung siksik, liglig, umaapaw na pagpapala because of our Lord Jesus Christ, because of His finished work. Wala po tayong may pagmamalaki. Hindi po natin pwedeng sabihin na binibless ako ni Lord kasi nagsaserve ako. Binibless ako ni Lord kasi tumatayo ako. Hindi po. Binibless tayo ni Lord because of our Lord Jesus Christ. At kaya po tayo tumatayo, kaya po tayo nagsaserve kasi alam na po natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Alam po natin kung paano siya nagsakripisyo para sa ating lahat. Amen? Yan. So conclusion po, si Abraham ay hindi perfect father, perfectong ama. Ngunit siya ay naging dakilang ama dahil, he led by faith. Diba? Yung mga anak niya, siya po, nilid po niya by faith. Tayo po din, kasi kasama din po tayo sa mga anak ni Father Abraham. He taught God's ways. So ito po yung mga dapat natin gawin bilang mga magulang. He trusted God's provision. Amen po? Diba? So lahat po ng mga pangangailangan natin dapat i-entrust natin sa ating Panginoon. Ang kanyang pamana, hindi pera. Pero alam niyo po, mayaman po si Abraham. Sobrang yaman po nila nung time na yan. Pero ang pinakamahalagang pamana na ibinigay niya kay Isaac ay yung pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Kasi kung babasahin po natin ang buhay ni Isaac, siya rin po ay talagang nananampalataya sa ating Panginoon. Nagtiwala din po talaga sa kanya, sa ating Panginoon si Isaac. Di po ba? Sino po yung kilala niyo po ba kung sino ang anak ni Isaac? Haring David. Sino ang anak ni Isaac? Yung kambal. Si Jacob at si Esau. Amen po? Hindi kayo nagbasa. Diba? Si Jacob at si Esau. Diba? Yun po yung mga anak ni Isaac. At sino ang asawa ni Isaac? Sino ang asawa ni Isaac? Si Rebecca. Amen. Diba? So, dapat makita natin yun. Sunod-sunod po yan yung kwento nila sa Bible. Sa Genesis. Makikita po natin lahat doon. Mababasa po natin yung mga kwento po nila. Amen? Yan. So, final challenge sa mga tatay. Sa Father's Day na ito, hindi hinahanap ng Diyos ang perfect na ama. Hinahanap niya ang mga amang handang magtiwala sa Kanya tulad ni Abraham. So, nagtitiwala po ba kayo kay Lord? Amen. So, dapat consistent po yung pagtitiwala natin sa mga amang magiging halimbawa ng pananampalataya. So, nagiging halimbawa po ba kayo ng pananampalataya sa inyong mga anak? Amen. Mga amang na magtuturo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sino po yung nagtuturo ng salita ng Diyos sa kanilang mga anak? Alam po yan ni Lord kung sino kayo. Di ba? Mga amang mamumuhay na ang sentro ng kanilang tahanan ay ang Panginoon. Amen po? Dapat po ang sentro ay ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. And kasi sabi po sa Joshua, si Joshua, siya po ay tatay. Di ba? As for me and my household, we will serve the Lord. Yung household na sinasabi niya is my family. Siya po talaga yung nag-declare, na nagsabi na as for me, ako yung magdi-decide. Ako ang tatay, ako dapat ang masusunod. As for me, in my household, my family, we will serve the Lord. Dapat ganun po yung gawin natin. Amen po ba? I-declare nga po natin yan. 1, 2, 3. As Na-late. Hindi namin mabasa. Kaya tahimik eh. Kaya pala, declare po natin. 1, 2, 3, go. As As for me and my household, we will serve the Lord. Amen? Yan, ganyan po dapat mag-decide ang mga tatay. Si Joshua po yan, malapit na po siyang mag-retiro ng time na yan. Pero alam niyo po, nakikita niya po kasi yung mga tao na nanghihina sila.
And sabi niya, sige, mamili kayo kung sino yung pupurihin ninyo, kung sino yung paniniwalaan niyo. But, as for me and my household, we will serve the Lord. Yun po yung declaration niya. Amen? So, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Naway, ang bawat ama ay maging tulad ni Abraham. Gusto niya po bang maging tulad ni Abraham yung pananampalataya ninyo? Amen. Isang ama ng pananampalataya na naglalakad kasama ng Diyos at umaakay sa kanyang pamilya patungo sa Panginoon. Amen po ba yun? Happy Father's Day po sa inyong lahat. At sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. To God be all the glory. Sige, magpuri po tayo. Tinatawagan po natin ang ating worship team. Kanina, bro, kanina pa wala eh. Kanina pa nga, saan nandun? Bro, Siya. ba't kinuha agad siya? Ah. May 7 check. May dapat si Makwan. Diba si Brother John? Amen.
saya-saya daw. Parang ayaw mo yung kay saya-saya. Ano ka gusto? Go.